Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, no, mainit-init na balita at pinagkaguluhan ng media ang isang senador tungkol sa usaping ICC. Sino po ba ang bida ngayong gabi sa ating programa? Walang iba kung hindi ang isa sa kandidato na kasama sa investigasyon sa ICC. Walang iba kung hindi ang nasa screen nyo na nakikita, si Senador Bongo. Alright. Bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panuorin na po natin ang nasabing video. Nagsalita po si former President Duterte, di ba 2018 yung formal withdrawal ng Philippine government sa membership ng sa ICC. At sabi ko nga kanina, nagsalita rin po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na we have a working judicial system naman po. So sabi ko, antayin na lang po natin ang magiging desisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nirespeto rin po natin sila sa House of Representatives, sense of the Congress, no? Kami naman dito sa Senado, kung saan po makakarating yung if ever, no, merong pagdidinig ang ating chairman, nire-respeto rin po natin yan. At no less than the former Chief Justice of the Philippines, currently Executive Secretary Bersamin, nagsalita rin po siya na meron tayong demokrasya. Yung atin dito sa Pilipinas, democratically elected president. Ibig sabihin, umiiral po ang demokrasya dito sa atin. Kadalasan po yung mga iniimbestigahan ng ICC, yun po yung mga lawless countries o may mga krimen na nangyayari, may mga dictator. Wala naman pong diktador dito sa ating bansa. Ang Pilipino na po ang humusga. Tanungin nyo na lang po ang mamamayang Pilipino sa panahon po ni Pangulong Duterte. Dapat Pilipino po ang humusga kung mas nakakalakad ba ang mga anak ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte na hindi nasasaktan, hindi nababastos. Kung nung unang panahon po, yung anak natin takot maglakad dyan sa gabi dahil dyan po yung mga addict, dyan yung mga kriminal. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nakakalakad sila, nakakauwi sila na hindi sila nasasaktan. Kaya po, gano'n na lang po pagmamahal ng mga OFW sa kanya. Dahil nakakalakad yung anak nila habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Nakakalakad yung anak nila na hindi nasasaktan sa gabi pauwi sa kanilang mga pamamahay. Sir, ano po kung masasabi nyo na parang kasi ngayon ang bilis ng takbo ng resolution sa lower house. Tapos mayroon na rin dito na kapareho yung mensahe, suporta para sa sabi ko nga, kanya-kanya naman kami, no, sa lower house. Kami po ay nandito sa Senado, nire-respeto po natin kung ano po yung sense of the House of Representatives. Nire-respeto ko po yun bilang senador. At kung ano man po ang magiging outcome rin po dito sa Senado, akin rin po ire-respeto. Hindi po namin napag-uusapan yan bagay niya. At I'm sure kausap niya po ang kanyang legal team. Yung isa sa kalyari niya, si Senator Bato, yung nagiging tampulan ngayon ng attention, na talagang parang siya yung isa sa nag-target talaga sa ako po'y sinusuportahan po namin si Senator Bato bilang kapartido at kasamahan sa Senado. Dahil naniniwala po ako na ginampanan lang po ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang tungkulin bilang Chief PNP noong panahon ni dating Pangulong Duterte. He was handpicked by the former President
when he assumed office last 2016. At ginawa ni Bato ang lahat ng kanyang makakaya. At kayo na po humusga. Gaya ng sinabi ko, Pilipino po ang dapat humusga. So, if ever po mag-start nga yung hearing sa Senate, will former President Duterte attend yung ganong hearing? Depende po sa kanya yon. Kung imbitahan siya ng chairman at kung willing naman po siyang magsalita at mag-attend. It's up to him. But have you talked to him about it and nasabi ko? Hindi pa po umabot sa pag-uusapan na pinag-usapan na. Do you think magiging bukas naman siya sa pag-attend? And I'm sure he is a lawyer. Alam niya po ang batas at alam niya po ang ginagawa niya. Hindi sir, dapat pa ba siya ibigay sa kanya yung tapang regard bilang dating pang... Siyempre. Bigay natin sa kanyang what is due to our former president na nagtrabaho po para sa ating bayan. Kaya sabi ko, Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Hindi po banyaga. Pilipino po ang dapat humusga. So kung kayo ang tatanungin, sir, mas okay mo na siyang kumalit ng Senate probe if ever? It's up to him nga po. So yun na ho mga ka-action, mga kakampingklo, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang naging statement ni Senador Bongo. Alam ho natin na isa po ito siyang dawit sa isang investigasyon sa papasok na ICC nga ho dahil siya po ang pinakamatagal na friend ni dating Pangulong Duterte. Ang saklap naman. Naging friend lang ng matagal kasama siya sa investigasyon. Anong sabi niya? Okay naman daw ang sabi ni Mr. President Bongbong Marcos. At masaya siya na sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos na hindi dapat makialam ang ibang banyaga o ibang lahi dito sa atin. Oy, congratulations sa inyo ha. Di ba? Ang ating mga kandidato sa nasabing investigasyon ay sikat na sikat sa media at hindi sila tinatantanan pagkuha ng kanilang maging side nila kung anong masasabi nila sa paparating na ICC. Mr. Senador Bongo, ang sabi niya, narinig niyo po yon? Okay naman daw ang demokrasya sa Pilipinas. Oy, napakasarap pakinggan, Senador. Napakasarap pakinggan. Palakpakan. Pero ang tanong namin, Mr. Senador Bongo, kailan ba naging patas ang demokrasya dito sa Pilipinas? Sige nga. Naging patas ba? Baka sa inyo lang na mga maimpluwensyang tao at bilyonaryong tao. Paano naman ho ang mga mahihirap? Naging patas ba? Naging patas ba ang pananaw ng batas sa mahihirap kaysa mayaman? Tingnan nyo nga po kung may demokrasya ho tayo. Tama po, may demokrasya ho tayo. Oo. Pero hindi naging patas gaya ng sinasabi mo. Diba? Kasi kung patas ang demokrasya or batas sa Pilipinas, dapat walang buro VIP sa loob ng Bilibid Prison. Diba? Nang sa ganon, ang mga maimpluwensya o mayayamang tao kapag makulong, maranasan man nila kung gaano kahirap sa loob ng bilangguan gaya ng dinadanas ng mahihirap na nakukulong. Pero anong ginagawa? May pagkakaiba, may special treatment, may buro VIP pa, may kama, may TV, may aircon, may refrigerator, etc. Yan ba yung sinasabi nyo? Pantay ang batas? Bago nyo po sabihin yan, tingnan nyo muna ang nangyayari. Diba? At doon sa sinasabi mong masayang-masaya ang mga OFW that time ni dating Pangulong Duterte, dahil alam nila na ligtas ang kanilang mga anak dito sa Pilipinas na maglakad-lakad, para mo naman sinabi ang mga nagdaang administrasyon, hindi ligtas ang mga taong naglakad-lakad kahit gabi. Parang sinasabi mo sa panahon lang ni Duterte, naging ang tao. Takot na takot nga lumabas ang mga tao kasi baka mayari. Baka mapagkamalan. Di ba? Okay lang po yan. Ang sabi mo, pagdating sa Senado, tanong ng reporter kung ano ang magiging action mo pagdating sa Senado ng nasabing resolusyon, pag-aralan. Alam ho namin yan, tutol po kayo dyan, si Amy Marcos, ikaw, si Bato. Di ba? At ang sabi mo, ginampanan lang ni dating Chief Officer General Bato de la Rosa ang kanyang tungkulin. Yes, tama ho kayo.
ginampanan po ang kanyang pagiging hepe. Yan nga po ang pakay ng ICC. Gusto siyang imbestigahan, kasama siya sa investigasyon para malinis ang kanyang pangalan, kung talagang ginampanan niya ng maayos, kung wala siyang nilabag sa mga sinasabing human rights, kung wala siyang sa mga violation sa batas. Yun po ang pakay ng ICC. Okay, maging masaya ho kayo sa naging desisyon ni President Bongbong Marcos, kahit ano pa man ang gawin ng mga agencies. Kung aproban man nila ang mga nasabing resolution, wala pa rin silang magagawa. Mananatili pa ring resolution yan once na hindi pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala din magagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Pirmahan niya man o hindi, papasok at papasok ang ICC. At aabangan namin ang pagiging talino nyo kung paano kayo lumusot. Yun nga lang, kung maging positive ang nasabing mga investigasyon, hindi namin alam kung saan kukuha ang ICC ng reinforcement para arestuhin ang mga may sala. Kasi, malinaw sa gobyerno natin ngayon, okay, papasukin ang ICC. Ang sabi ng isang congressman, papasukin ang ICC. Malinaw yun na sinabi ng pamahalaan. Latest video po yun, latest update po yun. Malinaw na malinaw ho yun. Papasukin daw ang ICC. Pero, hindi makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi ho sila magbibigay ng reinforcement kagaya ng police, NBI para bakapan ang nasabing investigasyon. Pero alam ho natin na may magagawa ang ICC. If ever na maging positive ang mga personalidad na kasama sa mga investigasyon, alam ho natin na kayang-kaya nila kumuha ng reinforcement. Hindi natin alam kung paano nila gawin yon, kung ano-ano mga procedure. Kaya, hangad din po namin sana, Sinit Bongo, na maimbestigahan kayo para maging malinis na ang pangalan nyo at mawala na ang haka-haka ng isipan ng tao. Kasi kung once na maging negative ho kayo sa mga nasabing investigasyon, nakakatuwa po. Dahil ang nagdaang administrasyon, kagaya ng mga haka-haka ng mga negatibo ng ating mga kababayan, pati na ako, is naging malinis at naging negatibo ang investigasyon. Masayang-masaya din po kami na mabalitaan. Dahil alam ho namin, ang International Court ay walang pinapanigan. Patas po yan kung nag-iimbestiga. Kaya anuman ang maging resulta, maging negative, maraming salamat. Maging positive, wala ho tayong magagawa. Pananagutan ng mga taong may sala. So yun lang ho mga ka-action, mga kakampik, din-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.